So welcome back to my YouTube channel. This is Engineer X. So April 2023 CE board HGE tayo na. So number 3, what is the height of mercury column will cause a pressure at 690 kPa. So anyway, tama na pala to. So ano ba to? Pressure gamma H lang to, no? Anong gamma gamit natin? Siyempre liquid natin is mercury. So pressure 690 kPa. Gamma ng mercury is Sg ng mercury 13.6, tama. Gamma ng water, yan yung ating gamma ng mercury. Times 1 ng height. So yan na yan. Divided by 13.6 divided by 9.8. 5.17 according to the calculator. Ayan. So yan yung magiging sagot natin for number 3. Number 4 na tayo. What is contained in an open vessel moving at an acceleration of 1/2 that of gravity? At what angle with vertical will the surface be? So yung moving vessel na to, sabihin natin ito yung container, ito yung liquid natin, no? Ito yung liquid natin. Tapos nilagyan natin ng force yan, or nag-move yan. Sabihin natin nag-move dito, nag-accelerate, may acceleration. Ang mangyayari sa ating container, magkakaroon ng reaction, sabihin natin pa ganyan, no? Ganyan yung mangyayari sa kanya. Tapos magkakaroon siya ng angle dito. Ito yung theta. Okay. So theta yun, no? Masyadong maliit. Masyadong maliit data, no? Drawing natin ng medyo malaki. Mari pa ganyan. Ito yung water pa rin natin. Palitan natin ng kulay yung, sabihin natin ito yung horizontal natin. Magkakaroon ng angle dito. Ayan. Siya yung angle. Pero hindi yan yung angle na hinahanap natin. Ang tinatanong dito yung angle mula sa vertical. Okay. Okay ba tayo? So, ang hinahanap dito is ito. Beta. Okay. Okay ba yan? So, yan yung hinahanap niya, no? So, medyo tricky yung question. So, may gagawin pa tayo. Ngayon, ang formula niyan, kung matatandaan nyo, sabihin natin red. Tan theta. Yung theta yung angle sa horizontal. Ito yun, no? Ito yung theta na binibigay nitong formula na to. Acceleration over gravity. And I believe galing to dito sa formula na to, sa vector ng forces, yung mg. Ito yung ma. Tapos ito yung theta. So, tangent theta. Opposite over adjacent. Magka-cancel lang yung MA niyan, no? Ay, yung M. So, tan theta is MA over MG. So, cancel yung mass. Okay. Itong angle na makuha mo dyan, ito yung angle sa horizontal. Okay ba? So, pag sinulve natin to, theta is equal to tan inverse ng ano. Acceleration nito, sabi niya 1/2 G. G is still G. Cancel lang yung G. So, ano to? Tan inverse 1/2. So, according sa aking computation, 26. Uy, ba't ganito itsura ng 26 natin? .565 degrees. Yan na ba yung sagot natin? Siyempre, hindi pa. Kasi beta ang hinahanap natin, no? At si beta, kung papansin nyo dito, ayan, 90 degrees yan. So, beta. Okay, okay ba? 90 degrees yan. Papansin naman. Minus 26,565. 63.43 degrees. Okay, so yan yung ating sagot for number 4. Number 5. Medyo mahaba-haba. A clay layer 5 meter thick rests beneath a deposit of submerged. So, submerged yan, no? Sand 8 meter thick. The top of the sand is located 3 meters below the surface of the body of water.
The saturated unit weight of the sand is 25 kilonewton per cubic meter and the clay is 20 kilonewton per cubic meter. Evaluate the total vertical pressure at mid-height of the clay layer. Evaluate the pore water pressure of the intergranular stress or effective stress at mid-height. So anyway, so naging soil mech na tayo. Okay. Ang gagawin natin una is, obviously, drawing natin, no? Gawin natin brown. Okay. 5 meter thick rest beneath a deposit of clay layer muna. Sabihin natin, wag na tayo mag-iba ng kulay. Sabihin natin tubig naman. Okay. Mas brown yung ilalim. Okay ba tayo dyan? Lagay tayo ng dimension. So, ito, no? 8 meter thick daw yung sand. So, sabihin natin ito ang sand. 8 meter thick. 5 meter yung ating clay. 5 meter thick, rest beneath. So, beneath siya, so ilalim. Tapos, 3 meters below the surface of water daw yung top ng sand. So, ito, 3 meters. So, tama naman, no? So, ito ang 3 meters. Okay ba tayo dyan? Lagay pa tayo ng ibang kulay dito sa atin. So, ito yung tubig natin. No? Okay ba tayo dito? Sand. Gamma ng sand, by the way, is 25. Ito ang ating clay. Gamma ng ating clay is 20. Okay. Okay ba tayo dyan? Ngayon, ang tanong, na letter A, is what is the total vertical pressure? Total vertical pressure, itotal lang natin lahat, no? So, kanina pa, no? Pressure is equal to gamma H. Okay. So, itotal lang natin lahat ng gamma H. Ibig sabihin, ang hinahanap na PT dyan is summation ng mga gamma H. Ano ba yung mga nandyan? Pero saan ba tayo kukuha muna pala, no? So, yung point na hinahanapan natin is mid-height ng clay layer. So, ito yung gusto natin makuha. Ano yung pressure dito sa point na to? Sabihin natin point A, no? Mid-height, so dapat gitna yan, no? So, gitna lang. 2.5 meter. So, yan yung point na kinukuha na natin. Para makuha yung total pressure, kailangan natin summation lahat ng gamma H na nakapatong dyan sa point A na yan, di ba? So, ano ba yung mga gamma H na nakapatong dyan? Tubig. Nakapatong ba siya dito sa A natin? Oo. Sand, nakapatong ba siya? May part ng clay na nakapatong ba sa kanya? Tama lahat, no? So, ibig sabihin, eto, tubig, plus yung sand, plus yung clay natin, lahat yan, may pressure na kinokos doon sa point A na yan. So, yan yung hinahanap natin. Ano ba to? PT at A. Sabihin natin, point A. Yan yung mid-height of the clay layer, no? So, ibig sabihin, sum natin lahat ng gamma. Gamma ng water. Tama? Gamma water. Height ng water. Sulat ko pa ba? Gamma ng sand. So, SA na lang, no? Height ng sand. Plus mo ng gamma ng clay. Mid-height lang. So, ibig sabihin, H ng clay divided by 2. Kasi mid-height lang, no? So, gamma ng water, 9.81. Height ng water, 3. Gamma ng sand, 25. Height ng sand, 8 meters. May problema ba tayo? Wala pa naman. Gamma ng clay, 20. Kalahati ng 5, 2.5. So, ano tong sagot natin dito? Times 3 plus 25 times 3 plus 20 times 2.5. Okay. So, yan yung sa una, no? KPA. So, burahin natin kasi wala tayong space. Ayan. Pwede ba natin i-move to? 279.43. So, 279.43 kPa. Letter B tayo. Ano ang pore water pressure at mid-height din?
At A. So, for water pressure, tubig lang to, no? Tubig lang yung consideration natin. So, ayan. Meron ba tayong tubig? May tubig. So, itong 3 meter, syempre, meron no 9.81 times mo ng water na 3. Okay, may nakita akong sand. Pero yan, submerged, no? So, kung submerged yan, ibig sabihin may tubig din yan. So, 9.81. Actually, hiniwalay ko pa, no? Pwede ko lang na may pagsama yan. So, plus 9.81 times kalahati lang uli. Kasi mid-height na naman to. So, ano to? Yan yung for water pressure natin. 9.81 times 3 plus 9.81 times 8 plus 9.81 times 2.5. 132. 435 kPa. Okay. At ang susunod is the effective stress. Actually, yung formula na effective stress, minus mo lang si PT minus mo lang si PW tayo PT. So, PT minus PW. Parehong at point A naman silang lahat, no? So, pwede na natin i-diretso to. So, 132. Anong sagot dito? PE, 279.43 minus 132.435. PE is equal to ano? 146.995. So, ito yung ating effective pressure. Ngayon, sabihin natin gusto mo ng mahaba-habang solusyon or mas mahaba, ayaw mo yung PT minus PE lang. Gusto mo diretso. Kunwari, hindi pinasolve yung PT at sa PW. At gusto mo diretso lang yung solution. So, ang gagawin natin dyan, PE at point A. Sabihin natin, ang gagawin mo lang, minus mo lang si gamma ng water. So, PT ng water, di ba, 9.81 yan, times mo ng 3, minus mo si gamma din ng water. Teka lang, no? Dapat nagsama ko na. So, gamma ng water, yan yun sa PT, no? Minus mo ng gamma ng water sa PW times mo ng 3. So, 0 lang yan, no? Tapos, sa sand naman, 25, minus mo ng gamma ng water. Napansin pa yung ginawa natin. Minus lang natin ng gamma water. Pati si tubig dito, no? Nag-minus lang. Nag-cancel lang yung effect ng dalawa. Kasi ang nangyayari dito, no? Pag submerge yung ating sand or yung clay natin, hihina yung pressure dun sa point. Kasi parang may buoyant force dyan, eh. Diba? Umaangat, may uplift. Kumbaga, humihina kasi nga, dahil sa tubig, umaangat yung ating sand at saka yung clay. Okay naman doon. So, 8. So, yan. Kaya mina-minus lang yun ng gamma water. Okay. Huwag nyo lang gagawin to pag may seepage na, no? So, iba na yung topic na yun, no? Pag may seepage na yung topic natin, mag-iiba yung for water pressure. Pero yun na yan. Yan na yan. Ano to? 25 minus 9.81 times 8 plus 20 minus 9.81 times 2.5. So, dapat pareho lang to. 146.995. So, napansin ba kung pareho lang? Ayan. So, yan yung ating sagot for number 5.